At dahil nga sa nangyari sa aksidente o malagim na aksidente sa Bontoc Mountain Province na ikinasawi ng 14, ang LTFRB hindi na nagdalawang isip na parusahan ang bus operator nito. Si Julius Isambron ang ating tagapagbalita. Binaklas na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga plaka ng GV Florida Transport Incorporated matapos masangkot sa aksidente ang isang unit nito sa Bontoc Mountain Province. Mismong si LTFRB Chairman Winston Guinness ang nanguna sa pagtatanggal ng mga plaka sa terminal ng bus sa Sampaloc, Maynila. Pinatawan ng 30-day preventive suspension ng LTFRB ang nasabing bus company. Ayon kay LTFRB Chairman Guinness, bawal nang bumiyahe ang lahat ng unit ng Florida Transport sa alinman panig ng bansa matapos ipataw ang nasabing suspensyon. Sa kanilang tala, nasa higit 200 ang bus units ng kumpanya. Kanila din naman tinutukoy kung ang lahat ng mga ito ay kompleto sa at rehistrado. Ani pa ng opisyal, sisikapin din nilang madesisyonan ang kaso bago matapos ang nasabing preventive suspension. Sinisiyasat ngayon ng ahensya ang umano'y pagiging kolorum ng bus na nahulog sa bangin ng Bontoc dahil nakapangalan nito sa Mountain Province Cable Tours. Paglilinaw naman ng legal counsel ng bus company na si Attorney Alexander Versosa, ito ay nakapangalan kay Norberto Quez Sr. pero nabili na aniya ito ng Florida at nasa proseso pa ng pagsasalin ng prangkisa. Aminado silang labag sa batas na ito ay ibiyahe, ngunit kailangan nilang bigyang serbisyo ang mga turista at pasahero. Sinabi ni Staff Sergeant Leo Parado na nabanggit umano ng nakaligtas na driver na nagkaroon ng mechanical problem ang bus kaya ito nahulog. Naman natin yung effort ng driver talagang hindi nakatulog siguro yun kasi pagtingin ko doon sa bundok, ibinangga niya muna doon tapos siyempre pagbangga, na-twist yung sasakyan na inaba ng direksyon hanggang tumilapon na doon sa bangin. Tinanong ko yung driver, naka-primera naman sila pero pagbabaan halos na-loose brake na yan. Dahil dito, dadalhin ng mga bus sa tanggapan ng Land Transportation Office para isa lang sa roadworthiness test habang isa sa ilalim driver nito sa seminar at drug test. Kung matatandaan, lula ng bus ng 42 pasahero galing ng Maynila na patungo sana ng Bontoc nang maaksidente ito noong 7 ng Pebrero. Aabot sa higit 14 ang kumpirmadong patay sa trahedya kabilang ang komedyanteng si Arvin Jimenez o mas kilala natin bilang si Tado at 2 dayuhan. Batay naman sa mga pinakahuling ulat, sinabi ni Sergeant Parado sa PTV News na may mga pasahero pang nananatili sa Bontoc General Hospital para magpagaling. Yung mga pasyente na natira na lang dito po sir ay yung mga slight injury na lang sir na pwedeng gamutin dito sa Bontoc General Hospital. Yung mga patay sir, pinagkukuha na rin ng mga kaanak sir, mga relatives. Nabigyan naman sila ng mga trabaho sir na ginawa ng local government natin dito. Parang tulong na rin sa kanila. Mabilis din namang nakaresponde ang mga otoridad sa nasabing aksidente. Gamit ang Philippine Air Force choppers, kanilang in-airlift ang mga sugatang pasahero sa mga kalapit na pagamutan. Nakita natin yung sasakyan talaga sir, talagang turog yung sasakyan sir. Halos wala na yung takip sa taas sir. At sa lalim ng pinagbagsakan sir na bangin na umabot ng 240 feet. Kung tutusin sir, lang ang mga nabuhay. Na-recover na rin ang lahat ng mga gamit ng mga pasahero at agad ibinalik sa may-ari. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Isambron.